Mga negosyante sa Kalibo, nais nang lumipat sa bagong Kalibo Public Market dahil nahihirapan na sa kanilang sitwasyon. Pampasaherong van, nag-overshoot sa Balete, driver ligtas. Libreng surgical mission, isinagawa sa Seriaco Terol Hospital sa Malay. 26 anyos na lalaki, 6 na araw nang nawawala, pamilya, umaasang makikita ang biktima. Tangalan Advocate for Knowledge, Service and Youth, kinilala bilang top 1 sa Municipal Federation of Peer Educators sa buong lalawigan ng Aklan. 3 sakay na motorsiklo, sugatan matapos maaksidente dahil sa tumawid na aso sa Kalibo. Pangunahing bilihin, walang pagtaas ng presyo. 2 magkapatid na bata, nawawala matapos tangayin ng flash flood sa Calamba. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na binate ang mga nagsipagtapos na kadete sa Philippine Merchant Marine Academy. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanon sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balitang aming nakalap ngayong araw July 20, 2026. Mga negosyante sa Kalibo, nais nang lumipat sa bagong Kalibo Public Market dahil nahihirapan na sa kanilang sitwasyon. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Sana ay matulungan kaming mailipat sa bagong tindahan. Yan ang panawagan ng ilang vendors dito sa Kalibo Public Market dahil sa umano'y patuloy na paghina ng kanilang bentahan. Nagrereklamo na ang ilang negosyante sa Kalibo Public Market na hirap na silang kumita dahil sa umano'y kakaunting mamimiling pumapasok sa loob ng palengke. Ayon kay Aling Rose na nagtitinda ng isda, mas lalong humihina ang kanilang kita dahil sa mga talipapa sa labas ng palengke. Ay kinaina kita sir among kita sa daw-adlaw. Wata kami ga income it abo iya basi sa pilang adlaw sir won iya tawo ga baligya per puldo tayo mga tawo kamo watat kami kwarta yung gina watat income kamo yung gasulod masin tawo kita maninyo ang matawo ya gagto kanawan niyo makalang oras o tawo ra magalas 11 alas 10 o tawo gagto iya din karaming problema. At kahit sa hapon, ay kakaunti na lang din umano ang mga bumibili sa kanila. Kung hapon, sir, wayat alas 4, sir, utat ni kapanindahan. Kababo, tabing talipapa, ay nasa liwan. Dapat magkuntaro talipapa, nga anda magkuntang buon. Para kami, makasugod man tawo, makabaligya, makamit manami. May income man kami manami. May bakay makamit bugas, adlaw-adlaw. Paano makarangala? Watawo nagagi. Alas 11 o tatawo, alas 10 o tawo. Ay sino ka mo diyan bakal? Dahil dito, nangangamba sila na tuluyan silang mawalan ng kabuhayan kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Among ginapaabot man lang iyahay ro taghina kita. Usually what at gasugod nga customer dahil sa abo nga talipapa nga sa guwa. Ay number 1 gid ang amon nga paberdihan sa bilog ay barato gid abisan ta compare sa iya. Kaya naman, umasa silang mapabilis ang kanilang paglipat sa bagong Kalibo Public Market. Ito gani namon sir, mauman tag turo tindahan para makasaylo ta kami. Ag amon nga pagbaligya ba maka ano man kami sa amon nga pamilya ba. Ay makara lang sir. Abo ta kamo mamatay kara iya. Abo tagani naga back up tayo mga gabaligya. Wautat nga gabaligya. Abo nga kaperdian damon ya maagto yes tindahan niya ra. Nananawagan din sila sa lokal na pamahalaan, partikular sa alkalde, na personal silang bisitahin upang makita ang kanilang kalagayan. Dapat magkuntay buligya, magkunta kami ni Mayor, mag-agto mo iya. Agon masayra naman baro sitwasyon yes tindahan kung mauno. Ayon naman kay Dario na isang meat vendor, hanggang ngayon ay wala pa rin silang tsak na petsa kung kailan sila tuluyang maililipat sa bagong palengke. Puro ano lang ani sir, ding puro hambagang. Wag gid
eksakto nga date ano adlaw or month ginahambay nanda. Ay, mas manamit ang aning ito takunta. Dahil wag gid aya, may hinag gid aya. Lalo kung Lunes, kahit Sunday gani ay medyo medyo tumal pa gid. Sa ngayon, patuloy ang paghihintay ng mga vendors sa opisyal na anunsyo ng lokal na pamahalaan hinggil sa eksaktong petsa ng kanilang paglipat sa Bagong Kalibo Public Market. Dapat ay ayuson lang. Kung kaya mapadali, kung mabalik ito sa dati na itong public market, ay mas better gid akong ta. Umaasa silang agad itong may sakatuparan upang makabangon muli ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa Kalibo Public Market, Andy Narce, Kalibo Cable News. Maswerteng nakaligtas ang driver matapos na nag-overshoot ang minamaneho nitong van sa Balete, Aklan. Madulas na kalsada at pakurbang bahagi ng highway. Ito ang dahilan ng pag-overshoot ng papasaherong van sa Barangay Feliciano, Balete, Aklan nitong linggo ng umaga. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News, kay Police Lieutenant Richie Bulanon, officer in charge ng Balete Municipal Police Station, nawala ng kontrol ang manubela ng 50 anyos na driver na residente ng Santa Barbara, Iloilo habang binabagtas ang pakurbang bahagi ng National Highway. Ayon sa pulisya, posibleng nagdulot ng aksidente ang madulas na kalsada dulot ng pag-ulan sa lugar. Balik kahapon abiro mga alas 12 nagtawag o taga MDRRMO nga may aksidente ito sa may Sitio Bangbang nasa sakop rin at Barangay Feliciano barangay. May ito kuno nga ban nga nahugog kato sa medyo banglid ba. No doon respondian ito at mga tao, mga responding police personnel. Ag ito nga ni positive nga naabutan ito may nahuwog imad ito nga Toyota nga Grandia nga van bag-o pa man imora. Nahuwog imaw dahil kahapon abi medyo asaw-asaw basa ro kalsada. Ag di karon abi sa part nga ana nga nahuwogan ay medyo palikoon ba imaw. Ay sa pang-imbestiga patrollers ito di kato na sayran nga ro dagagan ita nga ban medyo madudasig ang nagasunod imo sa series nga bus. So medyo paliko ni imaw. Wa siguro imo ka tawpangod kun ano basta na kwanta imo. Overshoot nawaw ta imo kaliko diri-dirishot imo sa pagtuit banglid sa bangin ag habungguan na railings hasta imo na humaidagom. May matangani ay wa matait nga samad o injury ro driver pero doon nga sakyan na may mga damage. Lumabas din sa punang investigasyon na may kabilisan ang takbo ng van. Sinubukan pa umano ng driver na magpreno ngunit hindi na ito naagapan ng sasakyan na nag-overshoot at nahulog sa gilid ng kalsada. Nagtamo ng pinsala ang harapang bahagi ng van, ngunit wala namang naiulat na nasugatan sa aksidente at ligtas ang driver. Nahatak na ang papasaherong van sa tulong ng mga otoridad at mga residente. Muling pinapaalahanan ni Police Lieutenant Bulanon ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga pakurba at madudulas na bahagi ng kalsada upang maiwasan ang mga aksidente. Panawagan nato sa mga muyo, mas kapin sa mga nagabiyahe, mga driver, iabi nga sa balite ay masyadong malikoon do mga dagan ay hindi kita magpadinadasig buat dagagan ang mas kapin kung mabasa maulan ay malisod abi kapin kung di utabi naton makontrol kunamat bisan kontrolado naton pero hindi naton makontrol do kalsada ay madanlog isang bilog siguro sa kos kato itaman nag-overshoot imaw sumubra imong mo kaliko dahil waon madanlog. Mula dito sa Balete Municipal Police Station, ako sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. Libre at ikalidad na serbisyong medikal ang inilapit sa mga residente at turista sa isla ng Boracay matapos isagawa ang isang free surgical mission sa Sariaco, Sariaco Esteral Hospital. May detail sa balitang yan, si Ray Marchidosio.
Nito'y 19 ng Hulyo, isinagawa ang isang free surgical mission sa Ciriaco Esterol Hospital sa Barangay Balabag, Malay, Aklan sa pakikipagtulungan ng Philippine Academy of Dermatological Surgery Foundation Incorporated o PADS-FI. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ipinagkaloob ng walang bayad ang iba't ibang serbisyong medikal, kabilang na ang circumcision o tuli, pagtanggal ng mga bukol o umbok sa balat at dermatology consultation. Wala ring siningil na professional fee at consultation fee para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Dr. Gwendolyn Wong, President ng PADS-FI at Vice President na si Dr. Claudia Ilagan, layunin ng kanilang organisasyon na makapaghatid ng dekalidad na serbisyo sa mga komunidad na malalayo. Nandito po kami ngayon sa isla ng Boracay para po maghandog po sa mga mamamayan ng Boracay na hindi dayo sa Maynila at tumingin ng mga magpakita sa espesyalista para gamutin ang kanilang mga sakit sa balat, tanggalin ang mga bukol at saka po yung mga iba pong mga mahihirap na mga kaso na hindi po gumagaling sa karaniwan na panggagamutan. Ito yung pamamaraan namin kasi isa sa mga goal ng aming society ay makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong lugar, malayo sa Maynila, na matulungan sila at least sa dermatologic consult, no? Yung mga bagay na ang concern ay para sa balat. So hindi lang naman pampaganda ang dermatologist, mas primary yung pagpapagamot ng mga sakit sa balat, sa kuko at saka sa buhok. So sa mga medical mission na ganito, ang tinatry natin i-target ay mabigyan ng lunas at nagdadala rin kami ng mga libreng gamot na nakuha namin sa mga paglilikom ng pondo para pagdating namin doon sa mga lugar na ito na mahirap maabot, ay may dala rin kaming gamot. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga residente ng Malay at karatig ng lugar sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, particular na sa mga nangangailangan ng minor surgical procedures at konsultasyon sa mga sakit sa balat. Bago sumailalim sa libreng operasyon at konsultasyon, dumaan muna ang mga pasyente sa kinakailangang outpatient consultation at screening upang masuri ang kondisyon at matiyak ang naaangkop na gamutan. Bahagi ang naturang surgical mission ng patuloy nitong pagsisikap, katuwang ang iba't ibang medical organizations na mailapit ang libreng serbisyong medikal sa komunidad at mabigyan ng agarang tulong ang mga nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang layunin po kasi ng PADS-FI bilang organisasyon, hindi lang po kami nagtuturo sa kapwa po namin mga manggagamot at mga dermatologist na din, mga batang mga physician na i-train sila para po mas gumaling sila sa kanilang mga ginagawang pag-oopera. Pero pag nagpupunta po kami ng mga remote areas, yun po yung layunin namin na mag-share po kami ng time namin at mga gamot at mga talento po namin na maibahagi po sa aming mga kapwa mamamayan. Nagpasalamat naman ng PADS-FI sa provincial government ng Aklan at sa mga organisasyon na tumulong na maisakatuparan ang programang ito sa komunidad sa isla ng Boracay. It's a non-profit organization, so thankful po kami sa mga naging partner namin ng mga LGU. Ngayon po is partner namin po isang LGU ng Aklan. Pag meron pong mga ibang mga local government na gusto pong magkaroon ng mga ganitong mga proyekto sa kanila, pwede po. So hopefully next time, maulit po yung partnership namin at magkaroon kami ng chance ulit na makabisita dito. Malaking pasasalamat po kay Governor Joanne Miraflores, siyempre sa congressman din natin, si Sir Joven Miraflores. So maraming salamat, sana maging welcome kami ulit dito at makalikom kami ng mas maraming tulong sa Manila para pagdating namin dito ay makatulong kami sa mga nangangailangan nating kapatid. 1, 2, 3, go! Thank you, Aklan from PADS-FI! Raymar Chidosyo, Kalibo Cable News. 26 anyos na lalaki, 6 na araw nang nawawala, pamilya, umaasang makikita ang biktima. Patuloy ang pag-alala ng pamilya ng isang 26 anyos na Aklanon matapos itong mawala habang pauwi sana sa Aklan mula Siargao del Norte. Patuloy na umaasa ang pamilya ni Dienre Erabon alias Yang Yang, residente ng Barangay Tina, Macato, Aklan, na makakauwi itong ligtas matapos mawalang komunikasyon sa kanya habang nasa biyahe pauwi ng probinsya. Uling nakausap ng pamilya si Yang Yang bandang alas 9:28 ng gabi ng Hulyo 14
habang ang huling online status nito ay naitala bandang 1:00 ng madaling araw ng Hulyo 15. Sa kanyang huling mensahe sa pamilya, sinabi ni Yeng Yeng na nakasakay na siya ng barko mula Siargao del Norte at papunta na umano sa Cebu. Dagdag pa ng pamilya, hiniling pa umano ni Irabon sa kanyang mga magulang na padalhan siya ng 2,000 pesos sa pamamagitan ng GCash kapag nakarating na siya sa Cebu upang madagdagan ang kanyang pamasahe. Nag-iwan din umano ito ng paalala na sakaling may mangyari sa kanya ay hanapin ang engineer na kanilang boss, lalo na't nakasabay niya sa barko ang pamilya ng kanyang nakaaway. Gayunman, ilang araw na ang lumipas at hanggang ngayong Hulyo 20 ay hindi na ito muling nakontak at hindi rin nakauwi sa kanilang tahanan sa Makato. Si Irabon ay nagtatrabaho bilang pintor sa Siargao. Sa nakalipas na 1 taon, na-layoff umano siya noong Hulyo 10 matapos magkaroon ng alitan sa trabaho dahilan upang magpasya na umuwi na lamang sa Aklan. Naipablatter na ng pamilyang insidente sa Makato Municipal Station na ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad sa Siargao del Norte at sa Cebu Port upang makakalap ng karagdagang impormasyon kabilang ang pagkuha ng mga CCTV footage na maaaring makatulong sa paghahanap. Era Gibriones, Kalibo-Kibo News. Tangalanan Advocates for Knowledge, Service and Youth, kinilala bilang Top 1 Municipal Federation of Peer Educators sa buong lalawigan ng Aklan. May detail sa balitan yan, si Julian Rosales. Kinilala bilang Top 1 ang Tangalan Advocates for Knowledge, Service and Youth o TAKSAY pagdating sa Municipal Federation of Peer Educators sa buong lalawigan ng Aklan para sa quarter ng April to June 2026 sa ilalim ng Adolescents Health and Development Program. Ito ay matapos maabot ng taksay ang 784 na kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatiba para sa kalusugan ng kabataan, kabilang na ang epektibong pagsasagawa ng Healthy Young Ones classes. Samantala, ipinagmamalaki ng LGU ang Tangalan Peer Educators sa kanilang sipag at malasakit sa kapakanan ng mga kabataan. Kasama rin ng Tangalan Peer Educators ang MHO Tangalan at MSWDO sa pagpapaigting ng kaalaman at kamalayan sa mga kabataang Tangalanon. Jelana Rosales, Kalibo-Kibo News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibol-kibol na kasi. Tatlong sakay ng motorsiklo, sugatan matapos maaksidente dahil sa tumawid na aso sa Kalibo. Sugatan ng tatlong sakay ng isang motorsiklo kabilang ang isang sanggol matapos umanong tumawid ang isang aso sa kabaan ng highway sa Barangay Linawan Norte, Kalibo, Aklan nitong Linggo, Hulyo 19. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap, bigla umanong tumawid ang aso sa kalsada dahilan upang mawala ng balanse ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay nito. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tatlong biktima na kinabibilangan ng isang infant, isang babaeng menor de edad at isang babaeng nasa hustong gulang. Agad na rumusponda ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Kalibo at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang mabigyan ng paunang lunas sa mga biktima bago isugod sa Aklan Provincial Hospital para sa karagdagang gamutan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang aksidente. Era Gibriones, Kalibo-Kibo News. Pangunahing bilihin, walang pagtaas ng presyo batay sa Department of Trade and Industry. May detalye sa balitan yan, si Julian Rosales. Sa kabila ng tensyon sa Middle East, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Batay sa Department of Trade and Industry na wala pang inaasahang pagtaas ng presyo sa mga basic commodities at mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque sa isang ambush interview sa MSME Summit 2026, wala pang manufacturers na nagsumite ng petisyon upang magkaroon ng taas presyo sa kabila ng tensyon sa Middle East at posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo na magiging epekto sa presyo ng mga bilihin. Samantala, kung sakaling magpapatuloy ang tensyon ng Iran at Estados Unidos, agad na magsasagawa ng pagpupulong ang DTI at mga manufacturers upang gumawa ng nararapat na hakbang para manatili ang presyo ng mga bilihin sa merkado batay sa kalihim.
Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Patuloy ang search and rescue operations para sa dalawang magkapatid matapos tangayin ng flash flood ang kanilang bahay sa Calamba City. May detalye sa balitang yan, sina Liza Rosales. Pero may mga naanod po, hindi pa po namin matrace kung sino-sino po sila. May mga bata din po, kaya kailangan po namin ng rescue. Dalawang batang magkapatid na edad 8 at 10 ang nawawala matapos tangayin ng flash flood ng kanilang bahay sa tabing ilog sa Purok 1, Barangay Mapagong, Calamba City. Nailigtas naman ang kanilang ina at 7 taong gulang na kapatid at agad na dinala sa ospital para sa paggamot. Ayon sa mga otoridad, halos 30 minutong malakas na ulan nang nagdulot ng biglaang pagbaha na sumira sa mga bahay sa gilid ng ilog. 6 na bahay ang tuluyang inanod habang higit sa 20 ang nasira. Inihayag naman ng lokal na pamahalaan na ililipat sa mas ligtas na lugar ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog upang maiwasan ang kaparehong insidente. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa barangay hall at isang kalapit na paaralan ng mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy sa paghahanap sa 2 nawawalang bata. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na binate ang mga nagsipagtapos na kadete sa Philippine Merchant Marine Academy. May detalye sa balitang yan, si Jelena Rosales. Personal na binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 327 cadets at 21 master's degree graduates ng Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang class of 2026 sa isinagawang commencement exercises sa San Narciso, Zambales. Kinilala ng Pangulo ang mga nagsipagtapos dahil sa kanilang kahandaan na maglingkod sa maritime industry, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalaga ng pagpapanatili ng mataas na pamantayan sa maritime education, training at certification upang higit pang mapaunlad ang kakayahan at kompetensya ng mga Pilipinong marino. Samantala, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong nagtapos na gampanan ang kanilang tungkulin na may integridad, profesionalismo at dedikasyon at maging huwaran saan man sila dalhin ng kanilang napiling propesyon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Adeth Leonora Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, July 20, 2026. Sa dakuran ay wala man kita tayo mag-monitor na LPA o kung bagyo sa salud or sagwa sang ating Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of Luzon, kag Visayas. Diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panagoob tugas ang southwest monsoon. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direction southwest to south, nga magadalas ang makanay tubtub makasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:16 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:36 buwas sang aga. Kag bunay ang aton latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang ang ating official website at www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Pati na ang ating mga official social media accounts. Halin diris may Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Maria Edith Leonora Silvestre. Madamagin nga, salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Sarah J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.